Sinasabi po sa 1 Timothy 6:10, money is the root of all evil. Tama po ba yun? Hindi po. Ang sinabi po roon ay, the love of money is the root of all evil. Meron po mga nagko-comment sa atin pong mga vlogs na kaya daw tayo na scam dahil daw po tayo ay umaasa sa easy money. Kailangan na natin magtrabaho at kailangan daw po nating magkumayod, no? Para tayo po ay magkapera ng marangal. So tayo naman po ay nagtry lang kasi umaasa tayo na lalaki po yung ating pera, pero hindi po nangyari. Gawa po ng masyado po tayong na-overwhelm sa mga balita na talagang maganda po yung atin pong sinalihang GMR. Ganun ba po, ang reality po ay talagang bumagsak at huwag po tayo mawalan ng pag-asa sapagkat meron naman po tayong mga pwedeng gawin. So for now po ay gusto ko pong iiwan sa inyo yung pong guide na pwede pating gawin. We can report the case online po. So ang pinakauna po natin gawin ay pwede po tayong mag-report sa police. Online po, pwede po yun. Pwede na po tayong mag-report sa NBI online, and then ibigay po natin yung ating mga contact para pag sila po ay kumontak ay atin pong ma-provide yung pong kailangan ng mga ebidensya para po makatulong naman po tayo upang matugis po yung mga kriminal. So matulungan natin ang ating mga kapwa na medyo malaki po yung mga nawala sa kanila. At kung pwede po nating itag yung mga pwedeng mga personalidad katulad po ni Senador Raffy Tulfo, ay atin pong gawin. Atin pong ilagay sa siguro i-post ko po ito sa Facebook, tapos itag nyo po yung tag nyo po si Tulfo para po mabigyan po sana tayo ng action. O kung si sino to? Jessica Soho. So ngayon po ay yun lang po ang tanging nating magagawa. Gusto ko sana mag-report personally sa PNP pero wala po akong time kanina at medyo hapon na rin po ako nakabalik. Although lahat naman po ng mga pagsusumbong natin sa mga otoridad ay libre naman po yun. Maliban po kung mayroon po tayong formal na tawag nito, mga sampa, no? Sampa ng kaso ay kailangan natin affidavit of panotaryo kasi yun kaya may bayad po yun. So for now po ay online po muna tayo, papansin po muna tayo sa online na reporting at yung GCash po medyo mahirap po i-contact. So wala na po tayong karapatan to trace the numbers kasi the only authorized person na kumontak po sa GCash ay yun po mga cyber crime o yung mga anti-scam. So sila po ang may karapatan na mag-investigate. Wala po tayong karapatan. Ang ating pong karapatan ay to provide informations and to pursue ng ating pong reklamo para maibigay po natin yung mga information sa mga otoridad. At sila na po ang bahala doon. Kaya minsan inisip ko sana ay mabigyan po nila ng panahon yung ating pong reklamo kasi ang hirap po no? Ang hirap po. So hindi po tayo pwedeng makipag-transact personally sa GCash para malaman natin yung mga number ng mga hinahabol natin. So kailangan po talagang ating magreklamo sa otoridad. So hanggang dito na lang po. Meron po akong mga ipopost na mga guidelines sa description box below kung ano ang ating pwedeng gawin para naman po makatulong po tayo sa ating pong kapwa. See you po sa ating pong lahat ng mga next update at lagi po tatandaan habang may buhay may pag-asa. At ito po ay magiging leksyon natin na patuloy po tayong mapagmatsyag. Dapat matalas po ang ating mga pag-iisip na sana hindi na tayo sumali. Kasi in the first place po ay talagang gusto kasi natin na mag-shortcut. Yun po ang totoo talaga, no? Gusto natin mag-shortcut. So, lesson po sa ating lahat talaga na huwag tayong mag-shortcut. Huwag tayong umasa sa mga bagay-bagay na tawag nito, na nakakahiya.
nahiya ako sa sir personally kasi nga siyempre mga professional tayo tapos naloko pa rin tayo. So in short ay hindi tayo parang lumabas na, parang wala tayong napag-aralan. Hindi natin ginamit yung ating logic. Hindi natin ginamit yung ating financial literacy. Hindi natin ginamit yung mga basic ba, no? If it is good to be true, ay talagang it is not true talaga. So for now ay wala po akong ibang maipapayo ko hindi. Tuloy lang po ang atin pong buhay, lalo na sa mga medyo malalim yung kalungkutan gawa ng nawalan po sila ng pambili po ng mga kanilang mga pangangailangan. Minsan po yung iba mga inutang pa nga po eh. So talagang nagipit. At tahimik din po yung aking pamilya. Sinabihan ko sila na magreklamo. Pero ang tinuturo sa akin ay ako na lang daw magreklamo kasi wala rin lang time. So isipin niyo po kung halimbawa meron tayong sa akin pong YouTube ay naka siguro 5,000 views sa lahat po ng aking video, 3 video na ginawa. So kunyari lang po meron lang pong sumali doon na 1,000 people at kalahati noon ay nagbigay po ng let's say 5,000. Laki po noon mga kapatid. So million po yun, million ang kanila pong nakulimbat na pera. So sana ay lahat po tayo individually ay mag-report po sa online lang naman po eh. I-search niyo lang po yung yung online NBI at saka po ay yung tawag nito, yung cybercrime, cybercrime, ang mga anti-scam po. So pwede Googleable naman po siya, Google po natin tapos tingnan po natin yung mga link na po pwede po natin sulatan. Ako nag-drop na po ako ng 3 email. So ilagay ko na lang po sa description box below. Dalawa lang po pala yung successful na sa NBI po at saka sa cybercrime. So lahat po tayo mag-report para kung sakaling mapansin po tayo ng mga otoridad, ibigay po natin yung mga tawag nito, mga numbers po, mga numbers na mapansin po tayo ng mga otoridad. So thank you po sa inyo pong patuloy na pakikipag-update kasi kailangan din po natin yung collective evidence. Or kung halimbawa naman po ay mayroon pong tumawag sa inyo na NBI, so i-provide niyo na po yung mga informations ng atin pong mga sinenda ng pera. So once again, yun lang po muna at sana po manalig po tayo sa Panginoon na bibigyan po tayo ng way or ng tawag nito, guide para po tayo po ay makagawa ng mabuti at atin po mahuli yung mga culprit na yan. Okay? So God bless po sa inyong lahat at pagpalain po tayo ng Panginoon.